At dahil nga 2 million followers na tayo, kaya naman nag-celebrate nga ako sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaunting pagkain na niluto namin dito sa bahay para sa ating mga katutubong mangyan. Magdadalawang taon na rin pala ako na nagbablog at hindi ko nga akalain na magkakaroon ako ng ganito kalaki na followers. Nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog, hindi man lang talaga sumagi sa isip ko na maa-achieve ko yung ganito at magkakaroon ako ng maraming taga-subaybay. Nagpapasalamat ako ng marami sa mga dati kong followers na hanggang ngayon ay nakasubaybay pa rin sa akin. At syempre, ganun na rin sa mga bago kong followers. Maraming salamat din po sa palaging mga nag-share, comments, reacts at sa nag-send ng star. At dahil nga 2 million followers na tayo, eto nga naisip ko na gawin. Celebrate na lang ako sa pamamagitan nga ng pagbibigay ng kaunting pagkain para sa ating mga katutubong mangyan. Hindi naman sobrang dami ngayon yung lulutuin namin kasi ang binili ko kanina ay 4 na kilo na spaghetti at sa pansit naman ay 3 kilo at kalahati. At sa manok naman hindi ko lang alam kung ilang kilo, basta 60 pieces lahat yon na legs at meron din kasama na pakpak. Alas 10 nga dyan ng umaga nung magsimula kami sa pagluluto at tinulungan na nga rin ako ni Papa at saka nung kapatid ko na babae para mas mabilis ako na matapos. Yung kapatid ko nga babae dyan ang tagagayat ng mga ricado para sa mga lulutuin namin. At ako naman ang magluluto ng pansit at spaghetti. Tapos si Papa naman, siya naman yung magaprito ng manok. Ang bala ko kasi sana talaga dito ay aabot ko siya ng mga bandang tanghali para tanghalian nila. Kaya lang, anong oras naman na nagsimula kami sa pagluluto. Kaya mamayang alas 3 na lang ng hapon. Bukod pala sa mga gulay, atay at saka kikiam ang naisip ko na isahog dito sa pansit na lulutuin ko para mas malasa. Tinimplahan ko na rin pala siya dyan ng 2 pirasong nor, paminta at saka toyo. Naglagay nga rin ako ng mantika at medyo niremihan ko kasi mas masarap ang pansit kapag medyo marami yung mantika niya. Natapos kaming magluto dyan ng pansit, spaghetti at saka pritong manok ng mga bandang 12:30 at nung mga bandang alas 2 naman na ay nagsimula na kami dyan sa pagripak. Yung binili ko din pala na lalagyanan ay 3 yung hati niya kasi nga 3 putahe yung lulutuin namin. Tapos yung niluto ko pala kanina na spaghetti ay nakalimutan kong ilagay yung Nestle cream pero tinikman naman na namin yung lasa niya at ayos na, pero mas masarap pa sana kung meron nga siyang kasama na Nestle cream. 60 pieces lang yung manok kaya siguradong mamaya meron kaming mairiripak na wala ng manok at ang maibibigay na nga lang namin ay spaghetti na lang at saka pansit. Si Mama rin pala dyan yung tagagadgad ng cheese sa spaghetti at bukod pala dun sa kapatid ko na babae na tumulong sa akin, tumulong din sa akin ngayon yung pinsan ko kaya mas napabilis kanina yung paggagayat ng mga ricado. At pagkatapos nga naming magripak dyan, pumunta na rin kaagad kami dito sa lugar ng mga katutubong mangyan. Hindi pala nila alam lahat na pupunta kami ngayon dito para mag-abot ng pagkain at kakarting pa nga lang namin ay nagtakbuhan kaagad sila sa amin para manghingi ng mga daladala namin. Ibabahay-bahay na nga lang sana namin to at kami na nga lang yung nalapit sa kanila kaya lang nauna naman sila na pumunta sa amin. Basta pagkarating namin dito kanina, hindi na kami nagsalita pa ng kung ano-ano. Basta nung lumapit sila ay agad-agad nag-abot na rin kaagad kami ng pagkain. Nung paakyat din pala kami kanina dito sa bundok, meron na kami nakakasalubong ng mga katutubong mangyan at inabutan na rin namin yon kasi nga ay pupunta pa daw sila sa kanilang mga kaingin. Nagbahay-bahay din pala kami dyan kasi merong mga hindi pumunta sa amin kanina at nandito nga lang sila sa kanilang bahay kaya inabutan na lang namin. Tapos nung medyo marami-rami pa rin naman yung mga natitira, yung mga lumapit na sa akin kanina ay lumapit ulit ngayon at ang sabi naman nila ay para naman daw sa kanilang asawa na pumunta nga daw sa bukid, wala ngayon dito. Napakahirap din talaga ng buhay nila dito kaya sabi ko dyan ay uulitin ko ulit na pumunta dito para mag-abot nga ulit ng kaunting pagkain. Naglakad-lakad pa nga pala ulit ako dyan at dito nga sa bandang baba ng bundok meron pa akong nakita na isang bahay at sa tingin ko nga hindi ko pa to naaabutan kasi nga wala pa talaga silang kinakain. At nung naubos na nga lahat dyan yung daladala namin na ibigay na namin lahat, hindi na rin pala kami nagtagal at umuwi na rin kami. So yun lang for today's video. Thank you for watching!